dito may kulay ako. Oh, the expensive car. Pa ako nag-aayos pala ng gamit ko. Ito yung pagdadalhin ko. Anong pag-chismisan natin? Dami tayong pag-chismisan. Nakita mo yung tweet ko. Yung about dun sa church dito. Diba? May church dito kasi dun sa akin. Tapos kung ano-ano yung pinagbibigay niya sa akin. Tapos ako naman, sa akin parang okay lang kasi baka mamaya lalang siyang anak, ganon. May matanda na? Oo. 50 plus na daw yun. Tapos sa akin, hayaan ko lang. Kasi nga baka wala lang siyang anak mo. Kaya sa amin na tinutuan ng pansin niya. Tapos, parang napapansin ko na ako lang ako yung binabati niya. Lagi ako sa akin lang siya nagbibigay ng kung ano-ano. Nagpapapicture, ganun. Kasi sa amin merong tinatawag na fellowship hug. Your fellowship. Babatiin ka dyan, tapos ganyan. Ganun yung fellowship hug. Tapos ako lagi niya akong pina-fellowship. Tapos sa akin okay lang kasi baka nga mamaya ganyan lang, wala lang talaga siyang anak ko. Tapos, shit, si Neri. Tapos, nakita ko na yan siya. Ha? Nakita mo na siya? Saan? Kumata siya sa iba. Gusto ko siya mapanood mag-perform. Hindi pa na ibibigay sa akin ng opportunity. Anyways, diba yun? Hindi, parang nagiging uncomfortable na ako kasi na parang napapansin na ba ako lang ng ako. Kaya ayoko ng ganyan. Tapos, nahayaan ko lang siya kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin na ayoko ng ganyan. Alam mo ba, may binigay siyang gamit sa akin dati tapos binigay ko sa kaibigan ko. Kasi nga sobrang uncomfortable na ako. Tapos, ba nangyari na? Tapos isang beses, kasi yung church namin, parang hindi siya talaga yung mukhang church. Building lang siya, tapos nirerentahan namin. Sa first floor, yung parang pinaka-main hall, doon kami nag-church talaga. Tapos sa second floor, parang may mga rooms doon, tapos parang may children's ministry, ganyan. Tapos ginagamit namin sa ibang bagay, tapos may ushering kasi sa amin. Tapos ako kasama ako sa ushering isang beses. Ako pa lang yung nasa ushering, tapos naghahanda ako ng pang-communion. Girl, bigla siya umakyat sa taas, tapos nag-hi siya sa akin, ganyan, fellowship. Tapos bigla siyang nagpahabol, sabi niya, pwede ba kitang ikisahin? The other side. Ganyan. Tapos syempre ako di ako nakasagot kasi the fuck, ganun bagay. Tapos bigla niya akong minalikan sa noo ko. Ay, sa noo ko, sa head ko. Tapos before that, parang lagi niyang nababanggit sa akin na gusto niya daw mag-date, ganyan, like gusto niya magka-jowa. Bigyan ko daw siya ng jowa, ganyan. Ba't mo sa akin sasabihin niya, sabihin mo yun sa leader mo, sa nagli-lead mo kung saan ka nakapaloob ng ministry, ganyan. Tapos sa akin niya sinabi, like, the fuck. Alam nila yun? Sa church mo. Sinabi ko dun sa sa leader namin. Which is parang faith partner ko din. Kasi kada disciple sa amin, parang pag nabaptize ka, natawag na disciple. Tapos, meron kang parang tinatawag na discipler or faith partner. Parang mas nakakatanda siya sa'yo spiritually or kadalasan din physical age, mas matanda siya sa'yo. Parang nag-guide ka niya, ganun. May ganun ako. Tapos sinabi ko sa kanya, nagkataon, yung faith partner ko na yun, yung discipler ko na yun, leader din ng ministry namin, involved yung mga campus, yung mga college students. Doon ako nakabilang ngayon. May age kasi siya, yung parang ministry. Meron kaming children's ministry, merong pre-teens, tas may teens, tas merong campus.
or involved, which is yung mga college students. Tapos may mga singles din. Yung mga singles naman, may mga trabaho na, pero wala pang jowa. Tapos once na kasal na sila, pag may jowa na sila, tapos kinasal sila, lilipat na ulit sila ng ministry, marriage ministry, ganyan. Tapos sa marriage ministry, meron pa yan may anak, tapos may certain age ng anak, like toddlers. Tapos may pre-teens na anak, may teens na anak, may involved na anak. Kasi magulo. Ganun nakakating mga ministry sa akin. Tapos, ayun. Gusto na ako napunta, sasabihin ko lang naman yung disciple ko, leader namin. Tapos, ano pa, di ba leader na siya ng ministry namin. Kasama pa siya sa core group ng pinaka-sector namin. Parang leader talaga. Ganun. Kaya, actionan agad. Actually, hindi agad. Kasi nasabi ko nasa kanya yung last time. Kaya lang puro nang may pagod. Kaya feeling ko hindi niya na naintindihan ng maayos yung sinabi ko. Kasi ang dami ko rin sinabi sa kanya. So, feeling ko hindi niya, oo. Tapos, ang inulit ko na, last week, I think. Last week. Doon na siya. Doon niya na nag-gets yung sinabi ko. Tapos, gulit na ganun siya. Alam mo, sinugod niya yung akin. At si Ate Shayon, yung pangalan niya. Sinugod niya, girl. Sa dun sa audiobook. Like, yung nag-aayos ng mga music habang yung mga mic, ganyan. Dun yun. Tech booth pala, tech. Parang mga technicalities. Basta yun. Dun niya sinugod kasi laging nandun yun. Tapos, galit siya, inaway niya. Tapos, parang that time, parang kami pa lang yung nakakaalam. Hindi pa alam ng iba yung nangyari. Pero ngayon, parang alam na, pati yung asawa ng pinaka-sector leader natin. Actually, leader din pala kasi siya. Alam na nila. Tapos alam na nila, alam na ni Mama, sinabi ko kay Mama. Ewan ko kung sinabi na ni Mama kay Papa, pero sinabi ko na. Tapos alam mo, hindi yun, gagawa na nila ng paraan. Ewan ko, usap-usap sila kung paano nila i-deal yun. Gusto ko na nga maalis sa simbahan namin yun kasi ang weird. Tapos alam mo, nalaman ko, hindi lang pala ako yung una niyang ginawa nun. Dati pa ginagawa niya na sa iba. Tapos ngayon nakikita ko sa mas younger, ginagawa niya din. Mas younger sa akin. Kaya parang para sa akin, gusto ko nang alisin niyo na lang siya sa church kasi hindi nila alisin niya, nang iisipin nila, mababago nila yan siya. Oo, ayun nga parang ayun pa nga yung dating sa akin. Kasi kailangan ko daw siya matulungan na madil yung sin Kaya niya. nga, Kailangan niya. nangyayari dyan. Pero ayun, parang for me, parang sinasabi ko na sa kanila, gusto ko matanggal na yan kasi baka maggawin niya pa sa iba. Tapos ngayon nakakita ko ginagawa niya sa mas younger. Tapos ang kwento pa ni Mama. Matagal na pala yun yung church dito na yun sa church. Si Mama 45 pa lang tapos yun 50 plus na, so parang 10 years din. Age gap nila. Tapos yun pala, nung nasa singles pa lang si Mama, yung magjowa na sila ni Papa. Alam mo ba, si Mama at si Papa, sila yung first na naging magjowa sa church. Kasi si Papa, jowa niya na si Mama bago pa siya maging member ng church na yun. So sila yung first ever case na dating dun sa ano nila, sa ministry nila. Kasi ministry nila by that time, campus, college student sila. Dati sobrang higpit. Kaya hindi talaga pinapayagan. Kadalasan singles. Tapos na-break yun dahil sa kanila. So, para silang trendsetter. Kasi syempre lumipas na yung panahon. Si Mama lumipat sa single, sa mga nagtatrabaho. Kasi maga siyang nagtrabaho, tapos si Papa nag-aaral pa. Pero 2 years lang age gap nila. Tapos ang nasa single si Mama, yung palang church tito na yun, may girlfriend siya, tapos binrate niya yung girlfriend niya kasi ang kwento daw, may gusto siya kay Mama. Ina. Oo. Tapos syempre, si Mama doon. Ina kayo? Ha? Mag-ina kayong inaano. Oo. 10 years age gap yun Weird na nga yung ganun sa panahon nila. Tapos hanggang ngayon, May sakit siya. Alam nila yon na yun yung ginawa niya kay Mama. oo, dati. Tapos hindi pa rin nila na natutulungan. Gusto nila natulungan siya. Tapos alam mo kung ano pang malala, kasi sila Mama, umalis sila sa church, tapos bumalik sila sa church ulit. Nung pagbalik namin sa church, ano pala be, chinachat siya ng
church tito na yun, tapos edi sinabi niya kay Papa, tapos kinausap ni Papa yung church tito na yun, tapos binlock ni Mama. Kasi nga ba't siya magchat-chat dun sa nanay ko? Then na-uncomfortable si Mama, kaya sinabi niya, tapos kinausap ni Papa, tapos may strike to na siya sa pamilya namin. Ano kung magalit si Papa? Nagagalo talaga yun. Ganun mo naman yung ginawa eh. Nung sinabi mo yan, dun mo lang din nalaman ang ginawa niya kay Mama. Oo. Kinuwento sa akin na nakadiri talaga yung mga kaso. Hindi man lang ginagawa ng naman ng church. Siguro may mga nagsumbong na din dati. Oo. Meron na talaga yan. Kaya pa yung response nila parang sanay na sila dun. Yung ganun ang ginawa nila. Sabihin nila sa'yo na Like, okay na yun. Ganda na ng reaction nyo. Kaya lang yung gagawin na kailangan pang ma-help siya i-deal yung scene niya. Ha? Pwede bang tanggalin nyo na lang yan? Kasi baka may mas madami pang matrauma after ko. Kasi legit, after nung nangyari yun, tapos uma-attend ako sa church, nanginginig talaga ako where di ako maka-andam, maka-focus sa mga pinagsasabi nila. Kasi, there's certain danger sa aking surroundings. Mamaya, talagang magawa niya pa yung safe, mamaya mas-worse pa. Kailangan pa bang mangyari yun para? Paano yung mga hindi mo katulad na kayang magsabi? Yeah. Kaya mo naman yun. Paano na lang? Sarap dito. Hindi na ko parang parang lasing. Sayang yung yung berry kanina. Parang cute pa naman. Sayang naman. Very sayang. What's his name? Laging kapal pa rin. Nakakapal na ako sa mukha ni Daniel Padilla. Masyadong trying hard na ipakita na okay lang sila after ng breakup. Bro, chill! Kasi siya yung pinaka dehado eh. Ang baba niya na eh. Chill! Gawin mo ngayon, maglabas ka ng statement kung ano talaga yung nangyari before ka gumanyan ganyan. Eh, ang ano niya pa naman, level niya si Catherine, ganun. Facebook lang. Niya, guys. Downfall. The Kaya talaga, hindi ko downfall. laging crush yan. Crush na crush ko talaga. Cheaters. Back you kayo. Malalaki mo. Hindi pa kayong mga bad. Hindi din. To be honest. Hindi din. Madami rin mga bating na magloloko. Wala naman dito sa mundo nito. Ay, alas Diyos lang ka. Wala pa po. Wala pa rin sila ba? Wala pa rin sila pa ba? Pakyo kayo mga manloloko tsaka manyakis. Yes, 100%.